dapat na nga bang magsalita si VP Sara tungkol sa issue ng West Philippine Sea? Medyo para sa akin, oo, kailangan na niya magsalita. Hindi para gumawa ng foreign policy kasi maraming nagsasabi na hindi naman siya presidente, it's not her job, etc. etc. Totoo naman 'yun, hindi naman talaga siya ang pangulo. At hindi siya ang nagdidikta ng ating foreign policy, totoo 'yan. Pero para i-unite o para pag-isahin ang mga Pilipino sa issue ng West Philippine Sea, I believe na kailangan niya magsalita. At ngayon mga kotsero, ginagamit na itong specific na topic na ito ng West Philippine Sea, ginagamit na ito para batikusin si VP Sara Duterte. At I think kung hindi niya i-address to, tatamaan siya nito ng malaki. Oo, naniniwala ako dyan. Actually, etong babasahin natin tong article na sinulat ni Antonio Contreras. Si Antonio Contreras, mga kotsero, he is no fan of VP Sara Duterte. Alam natin yan. At nagsalita siya tungkol sa confidential funds. Okay? Nagsalita siya tungkol sa illegal daw na pag-transfer ng confidential funds. Pero alam naman natin na walang illegal sa pag-transfer ng contingent fund papunta sa ibang mga departamento ng ating gobyerno. At so mga kotsero, there's no love lost between Antonio Contreras and VP Sara. Walang walang mawawalang suporta o pagmamahal dyan. At ngayon, dahil nga sa patuloy na pananahimik ni VP Sara, nagagamit na ito para batikusin siya. Tungkol sa West Philippine Sea, silences and hesitation in the West Philippine Sea. Sinulat to ni Antonio Contreras nung weekend, December 16. Anong sinabi niya dito? Sabi niya, kung napasan na natin yan, drama-drama lang yan. Expecting condemnation from ASEAN would be a tall order, no? Mahirap daw mag-expect sa ASEAN na magsalita laban sa China dahil wala raw sa kultura natin mga Asyano na makialam sa gulo ng iba. Pangalawa, sila rin daw ay beholden. It also does not do us any good except countries that are either beholden to China's largesse or have relative vulnerability towards China to speak up and become critical of Beijing's action in the West Philippine Sea. So malabo daw mangyari yun na makuha natin ng suporta ng ASEAN dahil nakikinabang sila sa China . So, well, that's to be fair kay Antonio Contreras. That's true. Totoo naman yun. Pero ito yung sinabi na tungkol kay VP Sara. Okay? But at the very least, an immediate condemnation from the second highest official of the land would be a fair expectation. Any delay or worse refusal to take China to task can only but diminish Vice President Duterte's political capital. Sa Tagalog, mga kotsero, bilang Pilipino, sinasabi niya, bilang Pilipino at bilang pangalawang pangulo ng ating bansa, dapat si VP Sara ay nagsasalita laban sa China. Lalo na nga dahil nanggugulo ang China dyan sa West Philippine Sea. So yun ang gustong sabihin dito ni Antonio Contreras. Tapos sabi pa niya, this is aggravated. Lumalala pa raw ito. Ang nakakalala pa raw dito sa katahimikan ni VP Sara tungkol sa West Philippine Sea is she forcefully spoke against the Philippines cooperating with the ICC in its investigation of her father, former President Rodrigo Duterte. It is not certain whether the hesitation is a reflection of her father's fear of being embroiled in a shooting war with China. So nakalala pa raw dito yung kanyang yung pagtanggi ni VP Sara na papasukin ng ICC. Because alam nyo mga kotsero, whether we like it or not, both are sovereign issues. Pareho po ay issue ng soberenya. Magkaiba lang ng aspeto. Yung aspeto ng sa ICC ay ang soberenya ng Pilipinas ayon sa ating batas. Na yung soberenya ng Pilipinas dahil meron tayong sarili nating batas at meron tayong kalayaan bilang isang estado na litisin ang mga krimen na nagaganap sa ating sariling bansa. So yun yung issue ng sovereignty
sa ICC. Yung issue naman ng sovereignty sa West Philippine Sea ay ang issue ng ating sovereign rights. Ibig sabihin ng ating karapatan para hanguin lahat ng likas na kayamanan ng West Philippine Sea para sa kapakinabangan ng Pilipinas. Yun ang issue naman ng West Philippine Sea. Take note mga kutsero, hindi po natin teritoryo ang West Philippine Sea. Wala akong pwedeng may mag-ari niyan unless it is part of our territorial waters. No, it is not. Let us not claim it as our territorial waters because it is not. But it is part of our exclusive economic zone. Parte po yan ng ating exclusive economic zone kung saan nakasulat po sa UNCLOS, ang batas na sinusundan ng lahat ng mga bansa, patungkol sa kung sino ang dapat mamuhunan, sino ang dapat makinabang sa likas na kayamanan na nakikita sa ating mga karagatan. Nakasulat po sa UNCLOS na ang Pilipinas lamang ang may eksklusibong karapatan para hanguin lahat ng likas na kayamanan na pwedeng makita sa loob ng ating exclusive economic zone. So both of these two, ito pong dalawang ito ay parehong issue ng soberenya. Ang sinasabi po dito ni Antonio Contreras, si VP Sara daw ay maingay sa issue ng ICC. Pero tahimik sa issue ng West Philippine Sea. Yan ang nga bang sinasabi natin. Naisip ko na to one of these days. Sinabi ko na nga ito nung nakaraang linggo or 2 weeks ago. Kung saan nabanggit ko sa aking video na sinabi ko na I think it's about time na magsalita na si VP Sara dito. Kasi unang-una tatamaan siya nito. Ito na nga, tumatama na sa kanya. Ginagamit ng pambatikos laban sa kanya. Again, mga kutsero, syempre may magko-comment sa video na ito. Sasabihin, wala namang karapatan si VP Sara magsalita tungkol sa ating foreign policy, tungkol sa West Philippine Sea. Tama naman, wala talaga. Dahil hindi naman siya ang Pangulo. At meron ng desisyon ng ating Korte Suprema na ang primary architect of our foreign policy is the President of the Philippines alone. Tama po yan. Pero hindi naman po ang foreigners ang ating audience pagdating sa pagkakaroon ng iisang pananaw at iisang paninindigan tungkol sa West Philippine Sea. Ang audience po dyan ni VP Sara ay hindi ang mga foreigners. Ang audience niya ay tayong mga Pilipino. At bilang kabiyak, kalahati ng unit team, I would think na nasa kapangyarihan din niya na pag-isahin ang mga Pilipino at least man lang sa usapin ng West Philippine Sea. So, I'm coming from that perspective. Nanggagaling ako sa pananaw ng isang unit team supporter. Hinalal ko sila pareho eh. Kasi kung gusto ko ng kaaway ni Presidente, kung gusto ko ng kaaway na Vice Presidente para kay President Bongbong Marcos, hindi ko iboboto si VP Sara. Kaaway pala hanap ko eh. Andiyan naman yung iba. Pero hindi. Kaya natin hinalal si PBBM at si VP Sara ng magkasama ay para suportahan ni VP Sara ang advokasya ng kanyang presidente. And I think para mahalaga na magsalita rin siya dito. And ito nga, pati nga yung pagsasalita niya sa SMNI, nagamit na rin laban sa kanya. Sinabi ko rin yan, nakaraang video ko, di ba? Nung may nagtanong sa akin, ano yung pananaw ko sa sinabi ni VP Sara tungkol sa SMNI. Sabi ko, sana hindi na lang siya nagsalita. Kasi privado yan eh. That's a private franchise. Although it is imbued with, what do you call this? Public interest. Naman may pampublikong interest tayong lahat dyan. Pero wala rin ito sa jurisdiction niya eh. So, well, karapatan naman niya magsalita dyan. Okay lang yun. Walang problema doon. Pero pagdating sa China, this is a different story. So, si Antonio Contreras dito medyo naghahalo-halo ng mga topics. No? Pero sa akin, mas may bigat yung sa China kaysa yung kay SMNI. Wala akong paki kay SMNI. Importante yung sa China.
At hindi pa dyan natapos si si Antonio Contreras, may pa-interview pa siya. Ito yung interview sa kanya sa Politico, politico.com. What I don't like about what Sara Duterte did is that she's being selective in condemning detention of the Celis and Badoy, but she's so silent about the West Philippine Sea. Maraming bagay-bagay siyang naging maingay, katulad ng sa International Criminal Court ng pagsopla sa peace talks, pero pagdating sa at dito nga ganito sa pagditina kay Badoy at kay Celis, pero pagdating sa West Philippine Sea parang ang tagal. Ewan ko kung nagsalita na siya o magsasalita siya, may plano ba? Wala pa rin. Parang ano ba 'yun? So yun yung glaring dito. Yeah. And yung glaring po ba, Prof, parang yung issue of sovereignty rin. Sinasabi niyo nga, talagang outspoken siya sa ICC, issue ng sovereignty, lagi binabanggit. Ito yung sinasabi ni Ina, West Philippine Sea, sovereignty talaga ito. Dahil talagang nakikita naman natin, binobomba na tayo. So may glaring doon sa dalawang yan. Ibig sabihin. In fact, I think that Sara Duterte should be very careful because this is a very fatal mistake. Nung nakaraan kasing administrasyon ng tatay niya, hindi nakikita ng tao mga pambubuli ng China. Kasi hindi naman pinayagan na mag-embed ang media doon sa mga barko ng Pilipinas. Pero ngayon ay naandun ng media kasama, naka-embed at nagre-report. Nakikita natin ang mismo pagbuga ng mga water cannons, yung pagbubunggo, nakita natin yan. And so, and the feeling is so raw. Tayong mga Pilipino, marami tayong problema sa ating bayan, may reklamo tayo sa presidente. Totoo. Marami sila. Iba na yun, di ba? Ibang usapan to, yung buong bansa nang binabastos dito. And now, Sara Duterte appears to be dismissive, I don't know, hesitant, ignoring it. And then, what makes it even worse is that this issue about Celis and Badoy, she found time to condemn. Yun pala yung pinanggagalingan na. What could be, ano ba? Kaya pala binring up niya yung kay SMNI kasi may oras daw si VP Sara para sa mag-comment para kay Eric tsaka kay Dr. Badoy. Pero yung comment niya sa West Philippine Sea, wala pa rin hanggang ngayon. Your hunch or what conclusion can you get as to why she's keeping silent? Well, I want to give her the benefit of the doubt that she's just being cautious. But possible. She's just being cautious. But the president already issued a statement. The Speaker of the House issued a statement. The Senate President issues a statement. Even Bato de la Rosa, totoo din niya. The President, former President Duterte, already also gave a statement. So it is overcautious. Ano ba to? Natatakot sila sa China. Gusto nila peaceful resolution. Pero at the same time, gusto niyang girahin pa rin ng NPA. That's a different topic. Ayaw niya ng peace talk. So parang inconsistent. Pagdating sa China, gusto mo peaceful ang resolusyon. Ayaw mo na engage ang China dahil baka tayo girahin. Pero pagdating sa peace talk sa NDFP, ay ayaw mo. No, that's a different topic. Hindi pwede yun. That's a false dichotomy. Hindi pala false dichotomy. That's a red herring. Kumbaga, what do you call this? Magkaiba yung yung issue ng NPA sa issue ng sa issue ng Chinese aggression. Kasi ang NPA, that's a local terrorist group. So, alam natin na it is contrary to law. Labag talaga sa batas 'yan at dapat i-implement natin yung batas sa Pilipinas. Pero yung sa China, this is geopolitics. Kapag one wrong move here can affect the country severely. Isang maling galaw dito, malala ang tama sa Pinas. So, you have to tread with care. Pero sa akin kasi, hindi yun ang issue. Antonio Contreras, hindi yun ang issue sa akin, yung kung sino yung kalaban. Ang issue sa akin dito, tayong Pilipino should have a unified stance. Tayong mga Pilipino, dapat meron tayong isang pananaw lang dito. Dapat meron tayong ganun. At ang question mark sa akin is this. Malinaw na dapat ang Pilipino ay nagtatanggol para sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. At alam din natin na ang Pilipino ay hati ang opinion pagdating dyan sa usapin na yan. At karamihan ng hati ang opinion
or may ibang opinion tungkol dito sa usapin ng West Philippine Sea ay galing sa poder ng mga tao na naniniwala sa kakayanan at pagiging pangulo ng tatay ni VP Sara. Mga DDS, doon naman galing yan karamihan eh. Yung argumento ng peaceful resolution, etc., etc., doon naman nanggagaling yan. Kaya ang punto ko dito, para sa akin, I don't agree doon na sinabi ni Contreras na si VP Sara dapat magsalita para lang kontrahin ng China. No. It's not that. Kailangan, ang expectation ko, dahil hinalal ko si Presidente at si Vice Presidente bilang para magsuportahan sila, di ba? Bakit sa issue ng West Philippine Sea, parang nawi-withhold yung support na yon? And to some point, agree ako dun sa sinabi to some degree pala, agree ako sa sinabi ni Professor Contreras, ni Antonio Contreras, tungkol doon sa fatal ito sa kanyang political capital. Maaaring makaapekto ito sa susunod na taon pa kapag hindi nagsalita dito si VP Sara. She has to make her stance known. And I think alam niya yung consequence kung bakit hindi siya nagsasalita. This is just my opinion. I think si VP Sara is mitigating the risk. Binabawasan niya yung sugal niya na mawala yung suporta sa kanya ng mga DDS, number 1. At pangalawa is tawag dito. Well, practically that's it. She's treading this too carefully. Na marami ngayon ang nakakapansin doon sa katahimikan niya. Lalo na at nagsalita siya sa mga ibang issues relating to sovereignty. Etong sinabi ni Antonio Contreras sa interview na to, ibang konteksto yan. Yung konteksto yan sa pagiging hater kasi siya ni VP Sara So what do you expect? Pero yung sa akin, hindi. Kasi ako, iniintay ko talaga yung stand, yung posisyon ni VP Sara dyan. Hindi pwedeng wala siyang posisyon dyan dahil pangalawang pangulo siya. At kahit anong excuse ang gawin ng mga DDS for VP Sara, it won't matter. Kasi maski yung kampanya, sinabi niya, mahalin natin ang Pilipinas. So I want to see that. I want to see kung paano niya ipapractice yung kanyang slogan na mahalin natin ang Pilipinas dito sa issue ng West Philippine Sea. Kasi mga kotsero, marami ng Pilipino ang visit na sa China. In fact, hindi lang Pilipino. Pati mga ibang ibang bansa sa Southeast Asia. Ganun na rin ang dama. Mababa ang trust, pagtitiwala sa China. For example, naglabas ng survey nitong February 9, The State of Southeast Asia 2023. February 9, 2023. Showed around 62.7% of Filipino respondents have either little confidence or no confidence in China to do the right thing to contribute to global peace, security, prosperity, and governance. So si malaki-laki yan. Higit kalahati ang may walang tiwala sa China na Pilipino. So agree ako dun sa punto na sinabi ni Antonio Contreras na it might be fatal. Delikado ito yung kanyang pananahimik sa West Philippine Sea. Delikado ito sa kanyang political capital. 62.7% ba naman eh? 62.7% ba naman? At nakikita natin sa surveys na bumababa ang trust rating kay VP Sara. Although yung mga DDS sasabihin nila it's not significant, well, true. Pero significant nyo sa Mindanao from 7% distrust to 11%. Laki nun that's 4% increase. So that's significant. Sa Mindanao yun. Pero then again, bumababa siya. Hindi siya stable. Dati stable siya sa na nasa usually nasa 60%, 70% ang trust rating. Ngayon nasa 50 something na lang yata yung high trust. Ilan na ba? Wait, tingnan nga natin. Dito pa yun, hindi ko pa tinatanggal eh. Ayan, no? Bumaba eh.
Ang laki ng binaba. Actually, sa kanila pareho. Oh. Si VP Sara from 62, nag-63, nag-61, 55, 52. O 53 siguro to. 53. Medyo ano yan, malalaking kabawasan yan. Si Presidente Bongbong Marcos, 58, 57, 54, 47, 48. And this is just in a span of 1 year. Isang taon lang to sa quarter 3, 2023. Ito tayo, 63, 61, 55, 53. Isang taon lang to trust rating to. Kay PBBM, 57, 54, 47. Ito, tumaas pa, 48. 1%. Negligible. Diba? Negligible. Pero, tumaas. Actually, oo, tumaas nga. Pati mo ba rin siya sa Mindanao? O 18%, 4%. Anyway. So, yun. So, medyo I would agree doon sa punto na potentially maging fatal ito kay VP Sara in the future. Kasi steady yung kanyang pagbaba. 63 to 61. From 61 to 55, significant to. From 55 to 53, 2%. Medyo malaki yun. High trust yun high trust. Sa moderate trust, 22, 23, 25, 24. Steady lang siya. Medyo stable to. Mas stable yung moderate. So medyo yung mga moderate nagsishift sa no trust, sa high trust, palipat-lipat. Kay PBBM ganun din. 24, 26, 29, 31. Nag-aano siya. Ito pataas naman to. May upward trend siya. Ganun din sa distrust. Pero ito laki nito 24. But anyway, yun. So, yun yung challenging dyan. Isa pang dahilan kung bakit magiging problema din ito kay VP Sara in the future is tayo po ay magkakaproblema na sa ating energy. Malapit na ho yan. Malapit na tayo magkaproblema sa ating energy security. Dahil ang Malampaya ay nauubusan na ng langis ng natural gas. Ayan, sabi. Balita ito nung August 10, 2023. Malampaya gas deposit pressure going down. Pababa doon ng pababa. Pressure from natural gas deposit in Malampaya power plant has declined, making it necessary to act fast and scout for additional gas sources, an executive of Prime Infrastructure Capital said on Thursday. During a discussion on the proposed Midstream Natural Gas Industry Development Act, Prime Managing Director Donabel Quizon Cruz reported a decline in gas pressure. Ibig sabihin, kumbaga sa LPG, yung apoy niya hindi na ganun dahil kumukunti na yung laman ng tangke mo, hindi na masyadong maningas yung apoy. We can't really pinpoint an exact date or when the Malampaya supply will just sort of cut off because it depends on how we plan our production. The geology of it is just that. The pressure would decline over time. Sabi niya. What we need to do before at a certain pressure level, we have to explore already for other sources in the same petroleum system or in other areas close by. So, kailangan maghanap na rin tayo ng ibang pagkukuhaan ng natural gas dyan sa Malampaya, sa malapit. Kaso, ang problema mo, si China, magulo. Hindi tayo makakuha, hindi tayo makapaghanap kasi ginugulo ni China. Kaya ito yung sinasabi ni Presidente, PH resolving deadlock in West Philippine Sea to satisfy Philippine energy needs. We are still at a deadlock right now. It is in a conflict area. So that's another thing that we have to try and resolve to see what role any countries play. It is still, of course, the position of the Philippines that it is not a conflict area. This is very clear within our EEZ, within our baselines, within our maritime territory. So, ito ang lohika niyan, mga kotsero. Kapag nawalan tayo ng source ng kuryente dahil nawala ang Malampaya, babalik ho tayo sa panahon ng kuryente ni Cory Aquino. Abutan ko yun bata pa ako nun. Ito yung panahon na 12 hours ang brownout.
Minsan 24 hours pa. Minsan umaabot pa nga yan ng 3 days to 4 days. Brown out, guys. Walang kuryente at all. At saan ho tayo makakakuha ng oil and natural gas? Sa West Philippine Sea. Ayan o, sana yun. The bottom line of the long standoff is 11 billion barrels of untapped oil and 190 trillion cubic feet of natural gas. Sa atin o sa Pilipinas, konti lang ang claim natin dyan. Hindi naman 11 billion. Sa atin, nasa 6 billion 203 million barrels lang naman of oil and 12.158 billion cubic feet ng total gas resources dito sa West Philippine Sea. Buhay tayo dyan, mga kotsero. Buhay tayo dito, makakapag-export pa tayo ng langis. Pero bakit hindi natin mamina yan? Ba't hindi natin makuha? Kasi ginugulo nga tayo ng China. Ang gusto ni China, ang kinin lahat ng langis at natural gas sa buong Southeast Asia. So anong gagawin? Kaya po si VP Sara, she definitely needs to start talking about the West Philippine Sea. Kasi habang tumatagal yan, tatamaan yung kanyang trust rating. At take note, mga kotsero, itong problema niya sa trust rating ngayon, wala pang West Philippine Sea dito. Ito pa lang yung sa confidential funds. Tsaka DepEd issues. Wala pa dyan yung tawag dito. Wala pa dyan yung West Philippine Sea. So, hindi ko alam how VP Sara will want to address this. I don't completely agree. Hindi ako completely agree sa sinabi ni Antonio Contreras. Pero nakikita ko yung potential na mangyayari siya. It can happen. Sa totoo lang. At kung supporter ka ni VP Sara, you should be aware. Kailangan aware ka rin dun. Kasi etong termino nito, it has been good for the most part, pero hindi rin siya spectacular. Yes, yung ibig kong sabihin. Hindi rin siya spectacular kay VP Sara. Good, it's good kasi wala mga major issues except for the confidential funds. Pero ang hirap niya i-counterbalance kasi wala ring spectacular pa na nangyayari. Sa DepEd, wala pang spectacular na nangyayari sa saan ba to? Sa issue ng national security, lalo na sa CPP-NPA. Since co-chair na siya ngayon ng NTF-ELCAC. Pero siguro ewan ko, 1 year and a half pa lang naman si VP Sara nakaupo eh. Meron pa siyang 3.5 years. So, tingnan natin, malay natin, 2024 will be her year, di ba? Malay natin. Pero I would agree with doon sa punto lang na na this could be fatal kay VP Sara in the future, yung patuloy niyang pananahimik sa West Philippine Sea. At again, merong magko-comment na naman dito, sasabihin na naman, hindi naman siya presidente, bakit siya magko-comment tungkol sa West Philippine Sea? Ulitin ko lang, ha? Hindi ang foreign community, hindi ang international community ang magiging audience dito ni VP Sara. Ang kanyang audience dito ay yung mga supporters ng tatay niya. Dahil yung supporters ng tatay niya, sila yung kontra sila ngayon yung pro-China supporters for the most part. So, I guess it is what it is. But if 62% of Filipinos don't agree with you, that's a significant number, di ba?
So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to subscribe to our Coach Jared YouTube channel and paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi kayong updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see you in our next live stream. God bless you and see you next time. Bye!